Bakit ngayon na magkakagalit kayo sa isa't isa? Bakit? Kasi nga, putangin yan, may mga guding at saka may mga bading. Yung guding, sabi nga ni Sir Jack Argota, yung guding, yun yung mga maayos na mga bakla at may mga bading na hindi maayos. Katulad nitong bading na to. Utang ina mukha yan, no? Tingnan mo naman yung mukha, di ba? Okay, kinikilig pa siya. Tuwan-tuwa siya na ginawa ni Vice Ganda yun kay Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo sino yung mga nagtanggol kay Vice Ganda? Una, si Claire Castro, taga-administrasyon. So alam mo, wala ng administrasyon. Sino pa ang nagbubunyi? Mga komunista, mga makakaliwa, mga aligned sa NPA. Katulad nito, ito lang yung aligned sa NPA na disaligned yung nguso. Kilig na kilig siya, mga bossing. Tuwan-tuwa siya, at least nakasuntok siya sa mga Duterte. Sa pamamagitan ni Vice Ganda, feeling niya, nakadamage sila. Tangina niyan. Sabi ko nga the fact na nakita ko nagsalita si Claire, sabi ko, alam na this. Talagang si Vice Ganda, ABS-CBN, and kung nasan man siya ngayon, GMA Kapuso, talagang propagandista na ng administrasyon laban sa mga Duterte. Duterte talaga kalaban. Tingnan nyo pakinggan nyo, kilig na kilig. Congressman to di ba nagagalit sila kay Amy Marcos. Nagagalit sila kay Amy Marcos sa inaasal ni Amy Marcos nung nag-privilege speech, pero ito, tinan mo. Tuwan-tuwa sa ginawa ni Vice Ganda. Syempre nga naman, yung mga pangit na bakla, magkakaibigan yan. Baka nga nag-orgy pa mga yan yung mga baklita na yan. Ngayon, ito, pakinggan niyo sasabihin, talagang kilig na kilig si Ating. Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Di rin? Hindi rin. Binigyan nyo lang kami ng content. Kasi sa totoo lang, Percy Sendenya, hindi na magbabago ang pagtingin ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte kahit anong ibato ninyo. Katulad din ng ngiwi mo, hindi na yan magbabago. Kahit na anong gawin mo, galit na tao sa inyo, nakangiwi pa yung nguso mo. Pero ang mga Duterte, simula nung 2016 hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na taon, mamamayagpag pa rin ang mga Duterte. So, hindi naman siguro araw-araw magko-concert si Vice Ganda para makatama siya at makatagos siya. Hindi, pero yung araw-araw na nakikita nyo si Inday Sara paikot-ikot sa mga Filipino community at tinatangkilik siya, yung araw-araw na nakikita nyo sa mga vlog namin na may tao sa Duterte Street at ngayon nagdadasal sila para sa magandang health niya at weather niya matapos niya itong pagsubok na ito, yun yung tagos na tagos sa inyo. Tapos, pa yung impeachment, na-archive pa yung impeachment. Tapos, wala nang lulusot na mga panukala na alanganin yung mga congressman. Tapos yung mga congressman nyo kasama pa sa flood control project, inilabas na ni Bongbong yung mga kumpanya. Makikita na ngayon yung mga connection, yung mga kapatid, tatay, nanay na may-ari ng mga kumpanya na yung mga anak nasa Congress. So wala na. Hanggang skit na lang kayo. Hanggang sa mga patama na lang kayo ni Vice Ganda. Imagine ninyo, dahil hindi na kayo epektibo, gumamit pa kayo ng baklang kupal para lang matamaan si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, si Duterte naman, tanggap niya na nga yung fate niya dyan sa sahig, sabi nga niya, okay na ako matanda na rin naman ako, pwede na akong mamatay. Isi-celebrate ng tao yan, pero tangina nyo kayo. At saka yung pinaglalaban nyo, mula noong dekada 70 hanggang ngayon, yung isinisigaw ng mga aktivista, wala.
hindi pa rin naririnig at hindi kailanman maisa sa katuparan na komunismo ang magiging gobyerno sa Pilipinas. Never. At unti-unti, tandaan mo to. Sendenya Percy, tandaan mo to. Mananalo si Inday Sara sa 2028. Putang ina ng mga kaibigan mo NPA. Uubusin kayo ni Inday. Oo. Ubus kayo kay Inday, putang ina ninyo. Kaya magsaya na kayo ngayon. Araw-araw pag-concertin ninyo si Vice Ganda para makatama kayo sa mga Duterte. Kasi hanggang joke na lang kayo. Imagine, Duterte 2016. Ganyan na. Ginaganyan nyo na. Ginagawa nyo na ng mga meme, kung ano-ano. Ginagawa nyo ng mga fake news, video. Pero napatumba nyo mga Duterte? Hindi. At never nyong mapatutumba ang mga Duterte. Bakit? 33 million lang naman na Pilipino ang nag-aantay na maibalik ang isang Duterte sa gobyerno. Dahil nadala na tayo. Tatanga-tanga yung presidente natin ngayon eh. Pag upo ni Inday, putang ina nyo, the fact na nakikita nyo siyang malaya at humihinga at tinatamasa ang tiwala ng taong bayan, putang ina, yung nguso mo, hindi na tituwid yan. Sigurado ko, baka ikamatay mo pa yan. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka. Ha? Laughter is the best wake-up call? Okay lang yan, nag-invento na naman kayo. Yung laughter is the best medicine, okay na yun, pero laughter is the best wake-up call? Okay nang ina nyo? Ano na naman yan? Sino gago na naman na nagsabi sa inyan? Utangin na nyo mga wala kayong utak talaga. Meme Vice Ganda, maraming salamat. Meme. Ay, Meme Vice Ganda, maraming salamat. Dahil sa'yo, nagalit na lang ang Duterte. Oh, pero putang, gandun na lang yan. Wala na, pagkatapos niyan, ano na naman, wala na naman. Si Inday, hindi pa na-impeach. Yung impeachment, naka-archive. Tapos yung motion for reconsideration ninyo sa Supreme Court, wala, nga. Hindi ma-approve. So, paano na yan? Sindin niya. Tangin niya, baka lalong tumabingi yung bunganga mo. Pagpapatawa ng may pagmumulat at panindigan. At kung sakali mga persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona... So, personang bonggang-bongga daw si Vice Ganda sa puso ng mga komunista. So, alam na natin. Si Vice Ganda, pakawala ng gobyerno. Si Vice Ganda, propagandista, anti-Duterte, at saka komunista. Pwede ba yun? Pwede na ba natin sabihin yun? Oo Di ba? Pwede na ba yun? Oh, kasi kita nyo naman, sineselebrate siya ng mga nagmamahal sa kanya na mga makakaliwa. Yan. So, Vice Ganda, by the way, yung mga magulang ng nirecruit ng mga puki ng inanto, yung mga magulang ng mga nirecruit ng mga hayop na ito na umakyat sa bundok at nangamatay. Nangamatay, ginahasa ng mga ginahasa ng kanilang mga superior sa kabundukan. Hi daw, regards daw sa'yo. Kita-kita daw kayo sa impyerno. So sineselebrate ka ng mga makakaliwa. Lahat ng mga namatay na sundalo, pinatay ng mga makakaliwa. Ayan, Vice Ganda. Hi daw, sabi ng mga naulila nilang mga anak at mga asawa. At Vice Ganda, hi daw sa mga sa mga magulang na umasa na yung mga nag-iisang mga anak nila, imbis na mag-aral, nag-armas. At na-recruit hanggang ngayon hindi pa nakikita. By the way, yung mga naghahanap ng mga magulang ngayon doon sa mga anak nilang inilibing na ng mga makakaliwa na ni-recruit ng mga kaibigan ng mga kupal na ito, shout out daw sa iyo, Vice Ganda. Shout out. Sana ay masaya ka sa iyong mga nakukuhang endorsement. Ayan. Ito naman, syempre, kinausap naman si VP Sara patungkol sa issue na yan. Pakinggan din natin yung yung panayam na yan, dahil pinipersona non grata si sa Davao. Wag naman tayong ganun. Wag naman ganun. I mean,
okay lang din kasi talagang syempre national hero na natin si Pangulong Duterte. Mahal na mahal natin yun eh. So kung ako lang talagang ayaw kong gaganunin yun. So if I can do something para makagabawit, makaganti sa mga hayop na ito, si Jay nga, nahamon na yung boyfriend na suntukan eh. Pero persona non grata is okay. Pwede rin naman, tama rin para magtanda. Pero gusto lang natin ipakita tayo mga Duterte na hindi tayo pikon. Hindi tayo pikon. Pabayaan natin yung si Vice Ganda. Pabayaan na natin na mabulok yung tao na yan. Tumatanda naman na yan. Pabayaan natin na ano yan, na mabulok yan. Sabi ko nga sa inyo, 80 anyos na rin pala nanay niyan. So mahina na rin pala yung nanay niyan, 80 anyos na rin. Matanda na rin. So malay mo naman, di ba? Mauna pa yung nanay niya kay PRD. Di ba? Total naman, bastos sila eh, di ba? Dapat hindi sila mapipikon pag binastos sila na ganyan. Pero wag, sana humaba pa yung buhay ng nanay niya. Para makita pa nung nanay niya kung gaano ka-demonyo yung pinalaki niya. Para makita nung nanay niya kung gaano pa karaming mga batang bakla ang may impluwensya nung nanay niya. Hindi ba? Tama lang yan. Okay lang yan. Bayaan lang natin yan. Ito si Inday Sara. Patungkol dyan sa mga issues ngayon na ibinabato sa kanya. VP, mayong hapon, hati kadayawan. Ma'am, unang-una, how was the experience? Ma'am, no, kay karon is special because we also have friends from China and Malaysia. Kumusta nga to ang Tribal Village Tour po? Yes, Tingnan mo, di ba? Ang ganda-ganda ni Inday. Tapos si niya, ganun, nakangiwi. Every time na makikita mo si Inday Sara na ini-interview na ganyan, na tinatangkilik ng taong bayan, sineselebrate ng mga Pilipino, putang na si Sendenya, ewan ko sa hayop na yun. Singiwi, sigurado ako masakit na masakit sa puso niya yan. Kaya isang beses, isang gabi, bigyan na natin sa kanila, nakasugat sila ng konti sa emosyon. Pero hanggang dun lang sila, hindi naman nila kayang sirain. Hindi naman kayang sirain ng isang Vice Ganda yung lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte. Very emotional lang tayo ngayon kasi nga, si PRD yan eh. Tsaka si PRD nakakulong ngayon eh. Pero sports naman tayo. Tumatanggap naman tayo ng mga ganyan. Basta asaran lang. Tapos walang demandaan ha. Walang reklamuhan. Basta marunong kayong mangupal, pag kinupal kayo, dapat matigas din ang mukha nyo. Ganun lang yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-arawin yung tawaging mangkanor si Pangulong Duterte, baliwala yan sa mga naniniwala na ang mga Duterte ang pinakamagaling na naging mga politiko sa Pilipinas. Hindi nyo kayang baliin yan. Masaya ang tour natin ng Tribal Village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya kong naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is parang sinasabi na ni Inday na ang mga Moro, ang mga ganitong tribe, Manobo, Bilaan, mahal ako nila. Kayo, mahal kaya nila? Excuse me po, pagdating pa ng ang masaklapan nito, pagdating ng 2025, magfa-file ulit ng impeachment yung mga yan. Hindi na yan katulad nung una. Kasi nung una, nagpirma sila di ba? Nagdelikado sila. So I'm pretty sure, hindi na pipirma yung majority ng congressman dyan. Bakit? Tangin naman nanalo na si Inday Sara sa 2028 di ba? So imaginein mo, binigyan mo si Inday Sara ng isang pirma mo noong 2024 para ma-impeach siya ngayon. Hindi, in 2025. In-impeach yung si VP Sara